Ako po si Lando. Kwento ko lang yung karanasan ko nung 90s. Bale, nasa early 20s ang edad ko noon at nagtatrabaho na ako sa isang balatan sa may Kawayan, Bulacan. Meron akong katrabaho na tawagin na lang nating Imong. Yan po ang totoong tawag ko sa kanya. Binanggit ko na din po dahil sa tingin ko ay hindi naman yan ang tunay niyang pangalan. Medyo weirdo si Imong. Lagi siyang nag-iisa at di siya sumasabay sa amin tuwing nagtatanghalian kami. Pero kahit ganun, mabait naman siya. Naikipagkwentuhan, naikipagtawanan din siya sa amin. Isa ako sa mga naging malapit sa kanya. Halos ako lang din kasi ang kaedad niya noong mga panahon na yon. Sa mga kwentuhan nga namin, lagi niyang bukang bibig ang baryo nila. Kung gaano ito kaganda at katahimik. Bale, hindi po kasi siya taga dito sa may Kawayan. Taga South Luzon po siya. Hindi ko na po sasabihin kung saan mismo, pero kabundukan po ito at malapit lang din sa dagat na may mga beach. Sa ilang buwan na pagtatrabaho ni Imong sa balatan ay ni minsan hindi siya nagkaroon ng kaaway. Nakuha niya din ang tiwala ko, kaya nga nang minsan ay nag-aya siya sa lugar nila, di ako nagdalawang isip sumama. Wala naman din kasi akong responsibilidad sa buhay ng mga panahon na yon at mag-isa lang sa buhay. Kaarawan daw ito ng kapatid niyang babae at magkakaroon daw ng maliit na salo-salo sa bahay nila. Nabanggit din po niya na dalaga daw ang kapatid niya at may itsura. Naniniwala naman ako sa kanya dahil si Imong ay kahit may pagkamoreno ay di maitatangging na magandang lalaki. Dumating nga ang araw na babiyahe kami papunta sa baryo nila. Kinailangan naming lumawas papuntang Cubao upang dun sumakay ng bus pauwi sa probinsya nila. Sa Cubao pa lang ay napansin kong hindi na mapakali si Imong. Gusto ko sanang tanungin kung bakit, ngunit napaisip ako na baka excited lang siya umuwi. Dahil ang pagkakaalam ko ay halos kalahating taon na siyang hindi umuwi sa baryo nila. Ilang oras din ang naging biyahe namin bago kami bumaba sa bus at sumakay uli ng jeep. Bumaba kami sa isang bungad na sa tingin ko ay kagubatan. Nakaramdam ako ng pag-aalala. Siguro dahil sa isiping kabisado pa kaya ni Imong ang pauwi sa kanila sa ganitong daan? May mga malilit na bahay sa kalsada pero wala akong matanaw na kabahayan o baryo na malapit. Naglakad nga kami ilang minuto at may natanaw akong outpost na sa tingin ko ay sa mga sundalo. Palayo kami doon at paahon kami sa bundok. Napatanong ako ng pabiro kay Imong, "Pare, di mo naman sinabi na mag-hiking tayo papunta sa inyo?" Seryoso naman siyang sumagot na malapit lang naman pre. Siguro ay 30 minutes lang andun na tayo. At yun na nga po, matapos ang ilang minutong lakaran ay nakakita na ako ng iilang bahay kubo na nasa bundok. Nawala kahit papano ang pagod ko. May mga sumalubong na bata sa amin na para kaming artista. Medyo nawirduhan lang ako ng konti dahil hindi sila nagsasalita. Nakatingin lang sila sa akin at sinasabayang maglakad. Nang makapasok na kami sa baryo, di ko mapigilang mailang dahil yung mga tao dito ay titig na titig sa akin. Hindi naman din po ako nagtaka dahil sa tingin ko sa layo ng nilakad namin, hindi talaga ganong nabibisita ang lugar na ito. Kaya siguro mapapansin ka agad kapag may dayong gaya ko. Nakarating nga po kami sa tahanan nila Imong. Bali ang tingin ko po ay bagong tayo lang ang kubo nila. Berde kasi yung ibang kawayan na ginamit dito.
Pumasok kami at nakita ko ang isang dalaga na medyo maputi. Mahaba ang buhok nito at di ko may pagkakailang maganda. Pinakilala ni Imong ito bilang Luz, ang kapatid niyang dalaga na magbe-birthday sa isang araw. Agad na kumabog ang dibdib ko. Piling ko na in love ako. Totoo nga na maganda ito. Ngunit ang pinagtataka ko ay hindi ito kahawig ni Imong. Ngunit binaliwala ko ito. Nahihiya man ay nakipagkwentuhan ako kay Luz, nakipagbiroan, at kasalukuyan nga kami nagtatawanan nang dumating ang tatay at nanay nila. Agad kaming tumahimik at marahang yumuko sila Luz at Imong. Nagsalita si Imong sa boses na parang kinakabahan. Nay, Tay, eto po pala si Lando. Katrabaho ko po. Inimbitahan ko po siya para sa karawan ni Luz sa susunod na araw. Sumagot naman ang tatay nila at nagwikang, buti naman. Kala ko hindi ka nababalik at magdadala. Nagtaka ako sa sinabing yun ng tatay ni Imong. At napansin ko din na parang may halong takot si Luz at Imong sa kanilang ama nung oras na yun. Pero nabaling ang atensyon ko nang maghayaan ng kumain ang nanay nila. Naghain ito ng kanin at ulam sa lamesang gawa sa kawayan. Umupo na sila Imong sa upuan at inaya ako. Agad na din naman akong umupo. Nakaramdam na din kasi ako ng gutom sa haba ng nilakad namin. Nang makita kong ulam nila, namangha ako. Parang handaan, parang buffet na pang piyesta. Ang bango-bango at tingin ko ay parang profesional ang nagluto. Nang marinig ko nga na nagsabi ang ama nila na sige na, kumain na kami, di na nga ako nahiya at nilantakan ko kagad ang mga pagkain. Sa kalagitnaan ay naghanap ako ng sausawan. Tinanong ko si Imong ng pabulong kung mayroon ba silang kalamansi o sili. Sobrang hina lang nito, sapat para lang maintindahan ni Imong. Pero laking gulat ko nang nagsalita ang ina nila nang walang kalamansi o sili o bawang dito sa amin. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan ang timpla ng luto ko? Sa seryosong tono. Nahiya naman ako, kaya humingi ako ng pasensya at nagsabing, nakasanayan ko na lang po talaga, pero masarap po ang luto, parang pang restaurant. Nagsabi naman si Imong sa akin na wala daw silang mga ganong sangkap dito sa kanila dahil malayo daw ang bilihan, sabi niya. Tumango naman ako at tinuloy ko na ang pagkain. Lumipas ang ilang oras. Kinagabihan ay hinatid na ako ni Luz sa isang hiwalay na kubo. Gawa din ito sa kawayan, pero walang bintana. Medyo nagtaka ako kaya tinanong ko si Luz ng pabiro. Luz, wala naman sigurong mababangis na hayop dito, di ba? Napangiti siya ng konti pero nawala yung ngiti niya nang magsalita siya ng seryoso na may halong lungkot. Walang mabangis na hayop dito. Mabangis na mga tao meron. Nawirduhan man sa sagot niya, ngumiti na lang ako. Gusto ko pa sanang makausap si Luz ng time na yon. Kaya nag-isip ako ng pinaka-random na bagay na maiisip kong itanong. Luz, ilang taong ka na pala sa birthday mo sa isang araw? 18 taong gulang na ako nun, sagot niya. Edi pwede ka na pala magkanobyo, biro ko. Napatingin siya sa akin ngunit hindi siya sumagot.
Bagkos tumingin siya sa akin ng seryoso at nagsabing, "Buti pa umuwi ka na bukas sa inyo, Lando. Hindi mo pa oras. Tingin ko ay mabuti kang tao. Bukod dun, masyado pang maaga para..." Napatigil siya at lumingon-lingon. Nagsalita siya sa mahinang boses, "Basta umuwi ka na bukas, pakiusap." Nagtaka ako sa sinabi niya. Di na ako nakapagsalita nang umalis na siya bigla. Gulong-gulo ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung may nasabi ba akong masama. Pumasok ako sa kubo at humiga sa kawayan ding higaan. At dahil na din siguro sa sobrang busog at pagod ko, nakatulog ako. Nagising ako na may yumuyugyug sa akin. Pupungas-pungas ako at lumingon sa paligid. Madilim pa. At napag-alaman kong si Imong pala ito. Tinapat nito sa labi nito ang hintuturo niya na sumesenyas na huwag maingay. Narinig ko sa di kalayuan na may nagtatalo. Sa pagkakarinig ko, si Luz ito at kausap ang kanyang inaatama. Medyo malakas ang boses nito at sinasabing ayaw niyang maging katulad nila. Agad naman akong hinatak ni Imong. Inaabot niya sa akin ang mga gamit ko at sinasenyasan niya na sumunod daw ako sa kanya. Nagtataka man ay tumayo na ako at sumunod sa kanya. Dahan-dahan kaming dumaan sa likuran ng kubong tinutuluyan ko. Naguguluhan man ako pero sinunod ko ang mga senyas sa akin ni Imong. Nakarating nga kami sa bandang likuran ng mga kabahayan at napansin kong para itong kusina na walang bubong. Nagkalat ang dugo dito. Nakaramdam ako ng kaba. Lalo na nung nakakita ako ng iilang mga damit na may mga mantsa ng dugo na nasa lapag. Iba't ibang klase ang mga damit nito. Di ko mapigilang luminga-linga pa at sa laking sinda ko nang makakita ako ng buong braso. Putol na braso ng tao. May kumpletong daliri sa kamay pa ito at sa tingin ko ay sariwa pa. Tiningnan ako ni Imong na nag-aalala. Sinenyasan niya ako na huwag maingay. Pero napatras ako at nasandalan ko ang isang bugkos ng kawayan at tumumba ito. Hinatak na ako kagad ni Imong at walang ano-ano'y tumakbo kami. Halos madapa ako dahil sa sobrang dilim. Nakarinig ako sa di kalayuan ng pag-alulong ng di ko matukoy na nilalang na lalong nagpakilabot sa akin. Hindi ko alam na kaya kong tumakbo ng ganun kabilis na ang tanging nakikita ko at sinusundan ay ang puting damit ni Imong. Ilang minuto kaming tuloy-tuloy na tumakbo. Ilang beses din akong dumausdos at nadapa dahil nga din pababa ang bundok na ito. Nagsabi ako kay Imong na magpahinga naman muna kami dahil pagod na ako. Pero di pa ako nakakahabol ng paghinga ko ay napansin kong wala si Imong. Halos mahimatay na ako sa pinagsamang pagod, hilakbot at pag-iisip. Napasalampak na lang ako sa lupa. Ano bang nangyayari? Tama bang naiisip ko? Ngunit nabaling ang atensyon ko dahil rinig na rinig ko ang mga lagaslas ng puno sa di kalayuan. May mga angil din at alam kong
Hindi lang ito iisa. Para itong tunog na pinaghalong aso at baboy. Di ko na alam ang gagawin ko hanggang sa may humila sa braso ko. Napasigaw ako ng medyo impit, pero napansin kong si Luz pala ito. Tumakbo muli kami ng walang hinto. Nakatulong na rin siguro na pababa yung tinatakbuhan namin. Kaya halos nagpapados-dos lang kami. Ilang minuto pa ay nakatanaw na kami ng liwanag. Naalala kong ito yung nakita kong outpost ng sundalo. Tumakbo ako ng tumakbo at halos talunin ko na ang bawat hakbang ko. Ngunit nang malapit na kami, biglang huminto si Luz. Humarap siya sa akin at nagwikang, "Patawarin mo sana si Imong. Napilitan lang siya na dalhin ka doon dahil inutos ito ng aming ama." Inamin niya din na may lahing aswang sila. At sa 18 kaarawan daw niya ay kailangan niyang kumain ng sariwang karne upang makaya niyang magpalit ng anyo. Bagay na sa hanggang sa ngayon ay pinipigilan niyang mangyari. Nakiusap si Luz na wag nang tangkaing magsumbong dahil siguradong mababaliwala lang ang pagod ko. At baka malagay pa ako sa panganib. Natulala ako at hindi nakapagsalita. Sa muli niyang pagtingin sa akin, nagwika siya na, kung hindi siguro tayo nasa ganitong sitwasyon, ay sana naging magkaibigan tayo. Pasensya na, Lando. Sabay tumalikod na siya at tumakbo papasok ng bundok. Para nga akong naalimpungatan at naglakad ng otomatiko ang aking mga paa. Nang makarating nga ako sa outpost, nakakita ng sundalo, ay otomatikong nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako na nasa klinik ako ng parang isang barangay. May sundalong nagbabantay sa akin. Mabanggit ko din po pala na akala nila ako ay isang NPA, kaya kailangan ko pa magtagal ng konti dun para maimbestigahan. Ilang araw ang lumipas at nakauwi na ako sa Bulacan. Simula nung araw na yon, hindi ko na din po uli nakita si Imong. Hindi na kasi siya bumalik para magtrabaho sa Balatan. Nakaramdam ako ng tampo sa kanya. Marami akong gustong itanong at sabihin, pero laking pasalamat ko na din na nagbago ang isip niya at nailigtas niya ako sa huling pagkakataon. Naisip ko na siguro ay may malalim siyang dahilan o takot sa ama niya, kaya niya ako napag-isipang iregalo sa dalagang aswang. Mga kababata, ang Tagalog Horror Channel na ito ay magiging eksklusibo para sa mga katatakutang naganap ng 90s at early 2000. Sa ngayon, ang mga kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango pa lang sa mga storyang naririnig ko sa mga kakilala ko at kapwa ko batang 90s. Pero sana suportahan niyo pa rin ako. Maraming salamat!